Mga kapuso, taong 2022 pa, nakalundo at nakasandal ang isang poste sa isang bahay sa Barangay Malinta, Valenzuela City. Pero 2025 na, hindi pa rin naaksyonan ang problema. Kaya idinulog na yan sa inyong Kapuso Action Man. Sa pamamagitan ng video at litratong ipinadala ng ating kapusong si Mang Isidro, isinumbong niya sa inyong Kapuso Action Man ang sinapit nila dito po sa Barangay Malinta, Valenzuela. Ang inirereklamong poste ng kuryente lumundo at sumandal na sa ikalawang palapag ng isang bahay. Narito po tayo ngayon para inspeksyonin at personal kong makita ang kanilang sitwasyon. Taong 2022 pa raw, problema sa lugar ang poste. Nakakatakot baka magkaroon ng ground. Kasi naabot ng mga bata. Diyan nakatukod dyan. Lumundo na yung bakal delikado, baka magkaroon ng ground. Inilapit na raw sa Meralco ang sumbong pero Ni-report ko yan sa branch ng Meralco sa Malanday noong 2023 pa. 3 beses pero pumupunta sila, puro tingin lang, picture-picture. Puro pangako, palit, wala nangyari. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa Meralco. Iniimbestigahan pa ang naging dahilan ng matagal na pag-aksyon sa sumbong pero sa ngayon, napalitan na ng bagong bakal na poste ang lumang posting kahoy na ilipat na rin ang mga kable. Nung mag-report kami sa Action Man, mga 5 days dumating na yung nag-split. Sunod na araw, ikinabit na yung poste. Kung nagpapasalamat ako sa Action Man, lalo na kay Emil Sumangil. Wala po anuman. Mission accomplished tayo, mga kapuso, para po sa inyong mga sumbong. Pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Mga kapuso, 2 low pressure area na po ang minomonitor sa pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ang bagyong nabuo ay nasa labas ng PAR at huling namataan sa layong 2,865 kilometers silangan ng Northern Luzon. Ayon po sa pag-asa, lalapit ito ng bahagya sa PAR pero hindi inaasahang makakaapekto sa bansa. Ang dapat paghandaan ay yung epekto ng LPA sa loob ng PAR na huling nakita 370 kilometers silangan ng Daet, Camarines Norte. Ayon po sa pag-asa, posible itong lumapit at tumawid sa Northern at Central Luzon simula ngayong gabi hanggang bukas. Pwede ring tumaas ang tsansa nitong maging bagyo kapag nakarating na sa West Philippine Sea. Bukod sa LPA, lumalakas ulit at magpapaulan din ang habagat at dahil dyan, magiging maulan ang panahon sa malaking bahagi ng bansa. Base po sa datos ng Metra Weather, ngayong gabi ramdam na ang mga pag-ulang dala ng LPA sa halos buong Luzon at Visayas. Magpapatuloy yan bukas ng umaga, lalo na sa Cagayan Valley, Cordillera at Ilocos Provinces kung saan may matitinding ulan. Sa hapon, malawakan na ang pag-ulan sa halos buong bansa. Heavy to intense ang ulan sa maraming lugar sa Luzon, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga. Apektado rin ng LPA ang Metro Manila, kaya paghandaan din ang mataas na tsansa ng kalat-kalat na ulan bukas. Kumpiyansa si Pangulong Bongbong Marcos na matutustusan ang mga proyektong inilatag niya sa kanyang State of the Nation address. Itinanggi niya ring pambawi sa survey ratings ang personal na pagtutok sa mga proyektong may direktang benepisyo sa mga tao. Nakatutok si Ivan Mayrina. Pati na rin ang mga bayad na po ang bill ninyo. Kabilang sa mga pangakong pinalakpakan sa huling sona ng Pangulo ang anunsyong zero balance billing sa mga ospital ng Department of Health. Sa sona rin inanunsyo ang pinalawak na bentahan ng 20 pesos per kilong bigas at libu-libong dagdag classroom. How will this work? Kaya tanong ko sa Pangulo sa kanyang podcast. May pera pa po ba ang Pilipinas para tustusan lahat ito? Oo, meron. Basta't yung pera ng Pilipinas ay ginagamit sa tamang paraan.
yung perang nakalaan para sa para sa classroom, ginamit talaga sa classroom. Yung mga ganong klase, pag talagang mahigpit tayo at tama ang gamit ng ating pondo, meron tayo. Uutangin ba natin ang pantustos sa mga proyekto? Eh, Because right now, 17.2 trillion, Even if you look at NA, the sari-sari store, isang negosyo, isang maliit na negosyo, may utang din. Investment para palakihin ang negosyo. Huwag natin tinitignan yun lang trilyon. Sa pagpapalawak na lang ng 20 pesos sa kilo ng bigas, maglalaan ng 10 billion pesos sa taong 2026 ayon sa Agriculture Department. o yung sa bigas halimbawa, Oo. instead of subsidizing, bakit hindi pababain ang farm inputs or make it easier for farmers to produce more para mapababa? And that is why we have, in the last planting seasons, have recorded all bumper crops pataas ng pataas because inayos nga natin ang production. But we're still heavily subsidizing the 20 bigas. It should not be that heavily subsidized. In fact, So, liliit pong subsidy in the coming it years? should come habang yung production natin gumaganda. Bababa ng bababa yan. And as the subsidy becomes less and less, mas magiging malaki ang coverage ng 20 pesos. Kampante rin ng Pangulo na matutustusan ang dagdag pensyong inanunsyo ng SSS kahit pa walang dagdag sa kontribusyon. Mababawian niya ito sa pagdami ng mga manggagawa na magpapalaki sa koleksyon ng ahensya. Bago ang mga anunsyo, sunod-sunod ang mga proyektong personal na kinakamusta ng Pangulo na may direktang benepisyo sa tao, tulad ng diskwento sa mga tren, pamamahagi ng ayuda sa mga binagyo, at pagpapalawak na benepisyo ng PhilHealth. Itinanggi ng Pangulo na paraan ito para makabawi sa pagsadsad ng kanyang trust at approval ratings nitong Marso. We don't work according to surveys, not really. How do you respond to observations that ito raw ay mga short-term band-aid o papogi? Well, ask the student who now pays 50% less for his pamasahe. Ask the patient who now is willing to go under a kidney transplant because yung gamot na inaalala niya libre na. Those are the problems. Yes. And we are slowly solving them. Sa huling survey na inilabas sa Okta Research, tumaas na ang kanyang mga rating. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Fast-paced man ang kwento, hook na hook pa rin ang marami sa sunod-sunod na pasabog sa Afternoon Prime series na Akusada. Marami pang dapat abangan ayon sa cast. Pakichika kay Nelson Canlas. Maraming lihim ang mabubunyag sa pagitan ng mga karakter na ginagampanan ni Andrea Torres at Benjamin Alves sa umiinit na mga tagpo sa top-rating GMA Afternoon Prime na Akusada. Ayon kay Andrea at Benjamin, the show will take the viewers to the edge of their seats. Kailangan nilang abangan yung scene na yon na mahuhuli na ba siya? Mabubuking na ba siya? Anong magiging reaction ng pamilya niya? Paano na yung magiging buhay niya after nun? Mabibigat yung mga scenes namin talaga lately. Pinagandaan po talaga siya. Naninibago man ang dalawang bida sa bilis ng kwento ng kanilang serye. Nagdudulot daw ito ng excitement sa kanila sa tuwing matatanggap nila ang kanilang scripts. At ang mas mahalaga raw, ikinatutuwa ito ng kapuso viewers. Natutuwa nga kami kasi nakikita namin sa comments na na-appreciate nila yung bilis ng story, na hindi daw sila hanging. Kumbaga, siguro mga 2-3 araw lang tapos nasa-solve na agad kung ano man yung mga questions nila sa utak nila. Yung mga nanonood po talaga ng hapon, pero gusto po namin yung mga based sa studies, gusto nila po talaga yung mas mabilis na pace, kumbaga, ng story. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Patay ang isang senior citizen sa sunog sa Quezon City. Ayon sa mga otoridad, natrap ang 78 taong gulang na babae habang nasusunog ang 4 na palapag nilang bahay sa Scout Ralio Street. Pasado alas 4 ng hapon ng sumiklab ang apoy at umabot pa sa ikalawang alarma. Inabot po ng 1 oras bago yan naapula. Inaalam pa ang pinagmulan ng sunog. Sinuspindi ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-aangkat ng bigas ng 60 araw simula September 1. Layo nitong protektahan ang mga magsasaka ngayong panahon ng anihan.
Ang utos inilabas ng Pangulo sa gitna ng kanyang state visit sa India, kung saan isinulong naman niya sa Indian business community ang pamumuhunan sa bansa. At live pa rin mula sa New Delhi, nakatutok si Salima Refran. Salima. Vicky, namaskar dyan sa inyo sa Pilipinas. Mag-aalas 5 na nga ng hapon dito sa New Delhi. At sa gitna nga ng kanyang state visit, sinuspinde ni Pangulong Bongbong Marcos ang importasyon ng bigas. Habang narito sa India, pinulong ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang gabinete. At dito, dinesisyon ng isuspinde ang pag-aangkat ng bigas ng 60 araw. Magsisimula ito sa September 1. Inirekomenda ito ng Department of Agriculture dahil mataas ang stock ng local rice ngayong parating na ang panahon ng anihan. Ang inaalala po ng Pangulo ay ang interest ng ating mga magsasaka. So kailangan isuspend po ito dahil po maganda po ang ani ng ating mga farmers para hindi po maapektuhan ang presyo nito at hindi maabuso ng ibang mga shrewd traders. Pero hindi mo na inaksyonan ng Pangulo ang rekomendasyon ng Department of Agriculture na itaas ang taripa sa bigas. Sabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel, kung maging epektibo ang kanilang ginawang strategiya, maaaring hindi na kailangan itaas ang taripa. Ito yung Cortaiva Path dito sa New Delhi. Ito yung parang luneta nila dito sa India. Nilagyan ng mga watawat ng Pilipinas at India ang kahabaan nito, pagpupugay at pagbibigay halaga sa pagkakaibigan at kooperasyon ng dalawang bansa. Sa Day 3 ng state visit ng Pangulo sa New Delhi, nakipagkita siya sa Indian business community. Bukod sa paghihikayat ng pamumuhunan sa Pilipinas, sinabi rin ng Pangulo na pinirmahan na ang terms of reference sa mga negosasyon para sa India-Philippines Preferential Trade Agreement. Dito, magiging mas malawak at mas malaya ang market access ng dalawang bansa. As two of the world's most promising emerging markets, the Philippines and India view the PTA as a strategic platform to harness our shared strengths and elevate our economic partnership. India would be assisting the Philippines towards development of a sovereign data cloud through a pilot project. We are also exploring cooperation for the linking of payment systems. We'll be talking in terms of helping with launching Philippine satellites. There is also a discussion ongoing in terms of supporting large infrastructure projects in the Philippines. There was a focused discussion on cooperation in the field of healthcare, particularly India's strengths in pharmaceuticals, traditional medicine. Sa inihandang dinner banquet ni Indian President Draupadi Murmu, sinabi ni Pangulong Marcos na higit sa kanilang inaasahan ang mga nakamit sa ilang araw pa lang na state visit sa India. This has been one of my most productive and constructive visits that I have ever had. And I attribute this to the enduring closeness between the Philippines and India. And in the time that we have had here, short as it was, we have discovered a multitude of possibilities and areas of potential. Vicky, ngayong gabi nga ay inaantabayanan o inaabangan yung foreign policy address ng Pangulong Marcos doon sa Observer Research Foundation. Isa yung respetadong think tank dito sa India na nagsasaliksik at nagbibigay ng mga rekomendasyon sa mga policy maker. Huling araw na ito ng Pangulong Marcos dito sa New Delhi dahil bukas lilipad siya patungo ng Bengaluru kung saan nga itutuloy ang kanyang state visit. At yan muna ang latest mula nga dito sa New Delhi sa India. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Salima Refran. Humihirit ng pansamantalang taas pasahe ang ilang grupo kasunod ng big-time oil price hike. Pero sabi ng LTFRB, may nakaabang namang fuel subsidy sa mga tsuper. Yun nga lamang, may kondisyon. Nakatutok si Joseph Morong. Pagkatapos na tumaas ulit ng lampas piso ang presyo ng kada litro ng diesel at halos 2 piso sa gasolina, naglalaro na sa lampas 50 hanggang lampas 70 pesos kada litro ang presyo ng gasolina at hanggang halos 70 pesos kada litro ang diesel. Kaya hirit ng ilang grupo ng mga jeepney operator pisong provisional o pansamantalang dagdag sa pamasahe habang mataas ang presyo ng krudo. Kahapon nakipagpulong na ang grupo Magnificent 7 kay LTFRB Chairman Atty. Chofie Luguaris III.
pang-apat na taas na to. Sa computation ko, nasa 4 pesos 50 centavos na ang itinaas ng diesel kada litro. Hindi na makakaya. Lahat sa modern at saka sa traditional. Piso lang. Malayo, malapit. Maghahain sila ng petisyon sa LTFRB na didinggin sa susunod na linggo. Hati ang opinyon ng mga commuter sa hiling na pisong provisional fare ng mga operator. Para kay Roxanne na halos 100 piso ang ginagastos araw-araw sa pamasahe, mabigat ito. Malaki kaltas din yun sa namin sa araw-araw namin. Pero ayos lang naman daw kay Lenny. Oo, kaysa walang sasakyan. Ayon sa LTFRB, hanggat maaari ayaw nilang itaas ang pamasahe sa jeep. Kasi may pagkukunan ako at ayaw ko sanang mabigatan yung mga tao. Ayon kay Guadis, may 2.5 billion pesos na fuel subsidy naman na nakaabang sa budget ng gobyerno. Kung sakali nasa 1,000 hanggang 10,000 pisong fuel subsidy yan para sa mga pampublikong sasakyan mula tricycle hanggang mga modern jeep. Pero hindi basta-basta ibinibigay ito dahil ayon sa batas dapat ay pumalo muna sa $80 kada bariles ang presyo ng krudo sa world market. Kung hindi mag-reach yung 8, ibig sabihin hindi pa ganong mataas yung presyo ng gasolina, but just the same, we will hear their provision, their petition. There might be other reasons like yung pagtaas ng cost of living, yung sahod ng mga empleyado, yung piyesa ng mga gamit nila. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Literal na never say die si Jillian Ward kahit aminadong hirap sa training para sa pagbibidahang bagong Kapuso serye. At makakatambal niya si David Licauco na ready na kayang i-shed off ang pambansang Ginoo image. Makichika kay Nelson Canlas. Paghawak pa lang ng baril, angat na agad ang kakaibang angas ni star of the new gen Jillian Ward nang datnan ng GMA Integrated News sa kanyang gun training. Malayo sa nakasanayang pa-sweet roles, ready for action raw si Jillian para sa nalalapit niyang project na Never Say Die. Kasama niya sa training ang mga batikan sa action scenes na sina Raymart Santiago, Wendell Ramos at Tanjo Villoso. I'm 20. I'm trying something new, mas matured na po, mas seryoso, and action na talaga. Hindi nga raw biro ang trainings ni Jillian para ma-achieve ang gusto niyang atake sa role. Ngayon po nagsistart kami with sticks para lang po makapag-warm up. Tapos po tuturuan nila ako paano humawak ng barel properly, mga kicks, ganyan. So parang a mixture of everything po siya. Makakasama ni Jillian sa newest action drama offering ng GMA, si David Licauco, na ready na kaya to shed off his pambansang Ginoo image? Una nang sumabak sa action si David sa maging sino ka man. Pero hits different daw ang Never Say Die, kaya kailangan niya rin ng matinding training. Nag-aaral kami ng armies, also mga knifing, fighting, diba? And yeah, I think mag-aaral din kami ng guns. Nung bata ako, yung pangarap ko, maging gaya ni Jet Li. Mahilig ako mag-boxing, tsaka nagkarate ako nung bata ako. Hindi naman daw gaanong nahirapan si David dahil nagamit niya ang pagiging varsity basketball player sa training. Yung armies, I think it's more of footworks, diba? And basketball player, so medyo athletic naman tayo kahit paano, diba? So, yeah. So, I would say, kaya naman. Needs improvement pa, syempre. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.